Maupo po tayong lahat. Magandang gabi po sa inyo. Ating po Chairman, Board of Directors, Acer Rolando Capasa, Acer Artemio G. Orozco, President, Member of the Board of Directors, PAF, ACES, Acer Victorio H. Quiña, Vice Chairman. Of course, Lieutenant General Oscar Ravena, who has been rising in the ranks of popularity, so much so that he was allegedly targeted by the false travel advisories. Former Commanding Generals of the Philippine Air Force, idol po natin, General Sotelo and General Willie Florendo, officers and members of the Philippine Air Force Aviation Cadet and Officer Candidate Alumni Association Incorporated, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, magandang gabi po sa inyo lahat. Kinagagalak ko pong maging bahagi sa pagtitipon ng mga tapat at mahuhusay ng mga miyembro ng Philippine Air Force Aviation Officer Alumni Association o PAF-ACES. Hindi lamang po ito pagdiriwang sa dedikasyon ng inyong mga kasapi, kundi isang pasasalamat na rin sa kanilang patuloy na pagsasakripisyo at pagbabandila sa galing ng mga Pilipinong piloto, lalo na sa ibayong dagat. Sa loob ng 65 taon, pinatunayan ninyong pang-world class ang inyong kakayahan at serbisyo. Bagaman may ilan sa inyong hanay ang piniling subukin ang kapalaran sa ibang bansa, pinapatibay lamang nito na marami pa rin sa mga dayuhan ang walang sawang namumuhunan at nagtitiwala sa mga pilotong Pinoy. Noong ikasandang araw ng ating panunungkulan, ibinalita kung handa nang umarangkada tungo sa kaunlaran ang bansa. At nais kong malaman ninyong malaki ang naiimbag ninyo sa pag-aarangkadang ito, lalo na po sa larangan ng turismo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lahat ng nababalitaan nating paglakas ng piso, bawat front page na nababasa ukol sa paglago ng ekonomiya ay nagiging posible dahil sa inyong pakikiisa at pakikipag-ugnayan sa mandato nating makamit ang tunay pong pagbabago. Dahil sa patuloy na pakikilahok na nakakarami, handa na muling kilalanin ng buong mundo ang tunay at likas na galing po ng Pilipino. Sa anumang larangan, nais pasukin ito. Bilang mga piloto, batid ninyong imposibleng makabuelo at makalipad kung baku-baku, madaming lubak at hindi matuwid ang inyong paliparan. Ika nga nila, naghahanap lang kayo ng disgrasya. Katulad din po ito ng ating gobyerno. Bilang inyong bagong piloto, kailangan ko munang tiyakin na maayos ang makina at walang makakasagabal sa runway para sa mapayapang take-off ng bansa natin. Ang mga kailangan ayusin sa makina, kinukumpuni na natin. Ang mga lubak at butas, pinapatag na po natin. Ang mga sagabal, tinatanggal agad natin. Dahil dito, handa na po ang tuwid at patag nating paliparan. Naghihintay na po ito para sa paglipad natin tungo sa isang bayang may mas malakas ng kalakalan, mas maraming trabaho at higit na malaking pagtitiwala ng publiko sa kanilang gobyerno. Hindi lang po tayo ngayong kinikilala, tinitingala na po tayo muli ng ibang mga bansa. Subalit, hindi magiging madali ang pagpapanatili ng ganitong sitwasyon. May mga pagkakataong magiging mauga ang paglipad natin. Umaasa ako sa inyong tiwala at lakas ng loob sa mga pagkakataong ganito. Kumapit tayo at manindigan sa kakayahan ng bawat isang mapagtagumpayan at malampasan. Gaano man kalakas ang umahagupit na pagsubok sa atin. Kamakailan lamang po ay inutos kong pag-aralan kung paano mapapadami ang mga international airlines na makakapasok sa ating mga paliparan. Maliban sa pagbukas nito ng pinto sa higit na madaming turista na magpapalakas sa turismo natin, alam mo nyo kasi, ang Pilipinas 3 milyon ng turista, ang Malaysia po 22 milyon lamang. Mas mapapabilis din nito ang pag-angkat ng mga produkto at komersyo, papasok man, o papalabas ng bansa. May mahalagang papel na gagampanan ang reformang ito sa pagpapaunlad sa 10 pinakamalaking public-private partnership programs na isinulong ng ating administrasyon.
Ang pagsasaayos ng mga airport ng Bohol, Puerto Princesa, Legazpi at Lagindingan ang magsisilbing pinto sa pagkatok ng kaunlaran. Papasok ang mas maraming international carriers at dadagsa rin ang mas maraming negosyo. Kakailanganin natin na mas maraming hotel na tutuluyan ng mga bisita, mas maraming tindahan na bibilhan nila ng mga pagkain at souvenirs, mas maraming serbisyo maaaring pagkakitaan ng ating mga kababayan. Kaugnay nito, nagsimula ng pagandahin at gawing moderno ng Manila International Airport Authority ang kanilang mga tourist lounge at mga immigration areas. Maging ang mga lumang signages ay isinalin na rin nila upang mas madaling maintindihan ng mga turista mula sa China, Japan at Korea. Sa ganitong hakbang, tinutulak din natin na pagbutihin ang mga lokal at domestic airlines ang kanilang mga gamit, serbisyo at higit sa lahat, ang mga pribileyo ng mga piloto at ng kanilang mga empleyado. Gaya nga po ng nasabi ko, hindi nagkakalayo ang galing at kalibre ng mga pilotong Pilipino sa mga banyaga kung sa pagpapalipad lang naman ang pag-uusapan. Marahil ay higit na mas mahusay pa nga tayo sa kanila. Ang problema lamang po, oras na inihambing natin ang kanilang mga sahod at benepisyo sa mga natatanggap ninyo, magkakaiyakan na lang yata po tayo. At hindi nalalayo dito ang kabuuang estado ng ating Philippine Air Force. Sama na po natin ang buong sandatahang lakas. May kakulangan sa modernong mga gamit, may kakulangan sa sweldo, may kakulangan sa pabahay at benepisyo. Sa kabila nito, nananatili kayong tapat sa inyong sinumpaang tungkulin. Handa pa rin kayong ipagtanggol ang ating teritoryong himpapawid. Walang takot na pinapalipad ang mga luma nating mga eroplano kahit nabatid ninyo ang pag-anib na maaaring dulot nito. Hindi naman po tamang kulitin namin kayo sa magandang antas ng serbisyo nyo. Kung ang mga pinalilipad po nyo ay sanggol pa lang si General Sotelo, matagal na sila sa serbisyo. Alam po nyo, hindi naman kayo nag-iisa talaga. Tinatanong po ko kung ipaprioritize yung mga aeroplanong ginagamit namin. Sabi ko, tama na muna tayo dito sa F-28 na ibinili po yata noong 1983. Yung nagpapalipod po ngayon ay nag-graduate 1990 pa yata. Sumakay po tayo sa may helicopter, yung 412, maganda. May nahuhulog lang mga spring sa loob, pero okay lang po yan. Basta sinabi po ng wing commander maayos, ako po'y may tiwala sa kanya, katabi ko naman po siya, kaya sasakay po tayo dyan. Ibig sabihin lang naman po niyan, mahirap naman humingi ako ng sakripisyo sa inyo. Ako naman ay hindi makikibahagi sa sakripisyong dinadaanan nyo. Sama-sama po tayo dito sa landas ng pagbabagong to. Kung meron akong papakiusap sa inyo, manguna na muna ako. Kaya naman po, bilang bahagi ng AFP Modernization Program, maliban sa pagpili ng mga bagong air assets at surveillance equipment, magkakaroon na rin po ng mga mas modernong makina at kagamitan, gaya ng combat utility helicopter at basic trainer. Ang nakalagay po dito, aircraft, ang pagkaalam ko po, aircrafts, plural, ang ating Philippine Air Force. Sinusuri na rin po ng GSIS, DBM at AFP kung paanong mapapabilis ang paglabas ng mga pensyon ng ating mga retiradong sundalo. Wala po kaming palalampasin dahil hanggang sa mga benepisyong pangkalusugan at maayos na pabahay, titiyakin nating mapupunuan ang makakulangang hindi nabigyan pansin at nabaliwala ng halos isang dekada. Pag-aaralan din po natin kung paano higit na mahihikayat ang mga kabataan na sumama sa hanay ng Philippine Air Force. Tsak kung mas madali natin magagawa ito kung malinaw sa kanila na isang karangalan ang mabigyan ng pagkakataong manilbihan para sa kaunlaran ng bayan. Sa 17 natatanging kasapi ng PAF ACES na ginawaran ng mga parangal ngayong gabi, kasama ko ang taong bayan sa pagsaludo sa inyong dedikasyon, integridad at sa walang pagdadamot na paninilbihan sa bayan. Magsilbi sanang sagisag ang inyong mga parangal sa tiwala at pasasalamat ng taong bayan sa inyo.
Umaasa ako sa inyong patuloy na katapatan sa inyong sinumpaang tungkulin at naway maraming kabataan ang sumunod sa inyong mga yapak. Muli, maraming salamat po. Hindi po madali ang pagtahak sa tuwid na daan. Gaya rin ito ang inyong paglipad. Hindi araw-araw na maliwanag ang langit. Hindi palaging bughaw ang kalawakan. Kaliwat kanan ang babalakid sa atin. May mga dambuhalang ulap na haharang sa ating payapang paglipad. Bilang inyong piloto, gagabayan ako ng tiwalang ipinagkaloob ninyo sa akin. Gayon din ng aking lalong tumitibay na panata. Hindi ko kayo bibiguin, kayo pa rin ang aking boss. Payapa man o masungit ang panahon, umaasa akong hindi kayo bibitaw. Kaya naman, fasten your seatbelt sa raw po, Pilipinas. Tuloy-tuloy na ang arangkada natin sa tuwid na paliparan. Walang makakapigil sa paglipad natin tungo sa katuparan ng ating mga pangarap. At bago po ako magtapos, pwede ho bang magtaas na ng konting bangko? Alam ho nyo, nanggaling tayo sa Amerika, nag-uwi po tayo na hindi bababa na 2.4 billion na investments. Meron pa hong grant na 400 million plus. Nagpunta po tayo sa Vietnam, nakausap natin ang Prime Minister ng Japan, meron po tayong 21 billion pesos na loan para sa upgrading ng ating mga karsada sa buong kapuluan. At nanggaling nga ho tayo dito naman sa APEC. Sa APEC po, nakausap po yung 3 lang na malalaking korporasyon na Hapones. Awa ng Diyos po, pag pinagsama-sama, yung kanilang ipinangakot, ikinumit at tinumpisahan ng i-invest dito po sa atin, hindi na po bababa ng mga $5.4 billion. At hindi pa po nagtapos doon. Pagdating ko po dito sa Pilipinas, nag-anibersaryo po yung Procter & Gamble. 75th anniversary na po nila ito. At sila po ay kasalukuyang mag-e-expand ng kanilang Kabuyao plant to the tune of 2.5 billion pesos more. Talaga naman ho yatang umaayos ang ating ekonomiya. Pati ho yung stock market, nandiyan na rin po na yung dating 4,000 na pinagmamalaki lang index na bahagya raw maaabot. Ngayon po, yung mga nagdududang aabot tayo ng 4,000, hinihintay na lang raw po nila yung 5,000 na malapit na marating. Pero meron pa mga galit na tao dyan. Ayaw ho yata tayo umasenso. Ayaw nilang umangat sa kahirapan ng ating mga kababayan. Pasensya na lang po, hindi ko sila pagbibigyan. Tuloy-tuloy nga ho ang arangkada natin. At ang huling balita ko na lang ho sa inyo. Ako po sa reserve status ay membro at kahanay ng Air Force. Kaya lang pag nagkagera po, ako po sergeant. Pero siguro ho, talagang damang-dama ko, hindi sa pagiging Air Force sa reserve status ko, damang-dama ko ho ang sitwasyon nyo. Ako po'y, nung pabalik galing Amerika, kausap ang isa sa mga piloto. At sabi niya sa akin, thank you for wanting to be president. Niliwanag ko po sa kanya, I never wanted to be president. Especially after the administration that I replaced. Sabi po niya, and then thank you anyway for accepting it. Mabigat po talaga yun. Nakikita ko sa sitwasyon nyo. Sinanay kayo maging dalubhasa mga piloto at iba-iba pang mga skills ang in-impart sa inyo. Ibibigay sa inyo po, aeroplanong minimeasure po yung edad, hindi po sa taon, kundi sa dekada. So, kumbaga, namili kayo sa isang hanay. Pwede naman tayong komportable. Pwede lang tayo mag-commercial lahat. Pwede na tayo doon na lang sa puro ginhawa ang iniisip. Pero marami ho sa inyo napag-isip, di ba? Kung hindi tayo, sino pa? Kung hindi ngayon, kailan pa? Hindi ko maipapangako sa inyong bukas, ngayong gabi, nasa kadiliman pa tayo, bukas sobrang liwanag na. Hindi po. Marami ho tayo kailangan ayusin. Ang kaya ko lang ho ipangako sa inyo, bawat araw na tayo dumidilat, yung sakripisyo nyo ay hindi masasayang dahil pabawas na ng pabawas ang problemang hinaharap po ng sambayanan. Dahil nga ho, nandiyan kayo, handang pumila, magsakripisyo, nandito po ako, kabalikat nyo sa tungo sa pagbabago sa ating bansa. Magandang gabi po, maraming salamat sa inyo lahat.